Alam mo bang may isang popular na astronaut na tumanggi na sumumpa sa harap ng Biblia na tunay niyang narating ang buwan? Bakit kaya? Ano kaya ang pumipigil sa kanya? At bakit kaya sa loob ng mahigit 50 taon, simula nung unang moon landing, ay hindi na ito nasundan o hindi na tayo bumalik? May tinatago ba sila? Mula sa mga litratong may kakaibang anino, hanggang sa bandila na kumakaway na wala naman dapat hangin, at mga rocket tests na tumatama sa isang hindi nakikitang pader sa kalangitan. Marahil, ang katotohanan ay mas nakakagulat pa kaysa sa ating inaakala. Stay tuned at aalamin natin ang lihim na matagal nang itinatago ng NASA. Kamusta, mga kano? Welcome back sa ating channel, kung saan hinahanap natin ang katotohanan sa likod ng mga misteryo ng kasaysayan. Ako ang inyong host, Kuya Kaloy, at sa video na ito, tutuklasin natin ang isa sa pinakamalaking kontrobersya sa buong mundo, ang Moon Landing Conspiracy. Simulan na natin. Bumalik tayo sa panahon ng Cold War, America versus Soviet Union or USSR, dalawang superpower nation na nag-uunahan sa tinatawag na space race. Sino kaya sa bansang ito ang magiging unang makakarating sa buwan? Sa panahong iyon, ang Soviet Union ang nangunguna. Sila ang unang nagpadala ng satellite sa space, ang Sputnik. Sila rin ang unang nagpadala ng tao sa space na si Yuri Gagarin. Si Yuri Gagarin ang kauna-unahang tao sa kalawakan, gamit ang sasakyang Vostok na umikot sa daigdig na kinokontrol ng isang computer. So talo na nga ba ang Amerika? Hindi pa. Si President John F. Kennedy ay nag-announce ng isang malaking pangako sa buong mundo na bago matapos ang dekada, makakarating ang Amerika sa buwan. At dumating na nga ang araw na yon. Ang Apollo program ay nagsimula. Maraming misyon, maraming pagsubok, marami din failures hanggang sa dumating ang Apollo 11. 3 astronaut ang nakasakay, si Neil Armstrong, Buzz Aldrin, at si Michael Collins. Sinasabi nila or they claim na nasa buwan na sila. Lumakad si Armstrong sa ibabaw at sinabi niya ang mga salitang naging iconic sa buong mundo. One small step for man, one giant leap for mankind. Ang buong mundo ay nanood. Ang buong mundo ay napaniwala. O, naniwala nga ba talaga? Dahil pagkatapos ng moon landing televised video, maraming tao ang nagsimulang magtanong. Bakit? Dahil sa mga litrato, dahil sa mga video, dahil sa mga bagay na parang hindi tama or conflicting. Himayin natin isa-isa ang mga ebidensya. Una, ang mga anino. Sa mga litrato, napansin ng maraming experts na ang mga anino ay hindi pantay. Makikita na ang kanilang mga anino ay magkakaiba ang direksyon. Kung iisa lang ang light source, ang araw, dapat pare-pareho ang direksyon ng lahat ng anino, di ba? Pero hindi. May mga anino na papunta sa kanan, may mga anino na papunta sa kaliwa. Parang maraming light source sa paligid. Parang studio lights ba? Pangalawa, ang crosshair conflict. Alam mo yung mga litrato na may cross marks or plus signs? Yun ang ginagamit ng camera nila para sa alignment ng shots. Ang crosshair na yan, dapat laging nasa ibabaw ng lahat ng objects sa picture. Pero ang mga ilan sa litrato ng buwan, ang crosshair ay nasa likod ng mga bagay. Parang na-edit, parang na-paste or ipinatong lang yung image. Pangatlo, ang stars. Tingnan mo yung background ng photos. Walang stars kahit isa. Bakit kaya? Nasa space sila, di ba? Dapat mas malinaw pa ang view ng stars doon. Pang-apat, ang footprints. Isa sa mga pinaka-famous na larawan mula sa moon landing ay ang footprint ni Neil Armstrong sa buwan. Pero mga kano, may nag-compare ng boot prints ni Neil Armstrong. Ang boot na suot ni Armstrong sa picture ay naiiba sa pattern sa footprint na makikita sa buwan. Hindi match. So paano yun nangyari? Isa pa, ang footprint ay napaka-clear, napaka-perfect. Pero ayon sa mga scientists, ang buwan ay walang moisture, walang tubig, walang hangin,
Ang buwan ay composed ng dry dust. Kapag naglakad ka sa dry dust, ang footprint ay hindi dapat ganyang ka-clear. Dapat blurred. Dapat medyo scattered. Panglima, ang waving flag. Sa video, makikita mo ang American flag na nakaplant sa surface ng buwan. Ang problema, ang flag ay kumakaway na para bang may hangin. Ayon sa mga scientists, ang buwan ay walang atmosphere, meaning wala dapat hangin. Sinasabi ng NASA na may metal rod sa loob ng flag para maging stable ito. Pero bakit parang kumakaway pa rin? May electric fan ba sa tabi? Pang-anim, ang lost tapes alibi. Ito ang pinaka-weird. Sinasabi ng NASA na nawala nila ang original tapes ng moon landing. Yung high-quality footage ay nawala daw nila. Paano mo mawawala ang isa sa pinaka-importanting historical footage sa kasaysayan ng sangkatauhan pagkatapos gumastos ng bilyong-bilyong dolyar ng gobyerno? Nakakapagtaka, di ba? Ngayon, nag-iisip ka na rin ba? Ang mga nabanggit na yan ay technical details pa lang at pwede mong i-research mismo sa sarili mo. Pero meron pang mas malalim na lihim na kumakalat sa internet. May mga rocket experiments na hindi inilalabas sa mainstream media. At ang pinaka-shocking, ang posibilidad na hindi talaga natin kayang lumampas sa isang barrier o harang na nakapaligid sa ating planeta. Ano nga ba talaga ang nasa itaas ng mga ulap natin? Aalamin natin yan sa susunod na parte ng kwento. Maraming independent researchers at hobbyists ang nag-experiment sa paggawa ng rockets. Gusto nilang subukan kung hanggang saan aabot ang isang rocket. Maraming mga documented experiments sa internet kung saan ang rocket ay parang tumatama lang sa isang solid barrier pagkatapos nitong umabot sa isang certain altitude o taas. Hindi ito itsura ng rocket na lumalabas sa atmosphere at patuloy na umaakyat. Ito ay parang bumabangga lang sa isang matigas na dome or harang. In short, nasisira ang rocket sa pagbangga, bumabalik lang ito at bumabagsak. Pero ano kaya ang tinatamaan ng rocket? May mga teorya na ito ay ang tinatawag na firmament o dome na nakalagay sa itaas ng ating planeta. At hindi na ito bago. Sa Genesis, ang unang libro ng Biblia, sinasabi doon na ang Diyos ay lumikha ng firmament. Isang solid structure na naghihiwalay sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Genesis 1 verse 6 to 8. And God said, "Let there be a firmament." And God called the firmament heaven. Ang kahulugan ng firmament ay hindi lang atmosphere, kundi isang structure. Mayroon kaya talagang physical dome sa itaas natin na hindi natin makikita mula sa lupa, pero mararamdaman lang ito kapag sinubukan lapitan. At kung totoo ito, ibig sabihin, walang paraan para makaalis o makalabas tayo dito sa Earth. At ang ibig sabihin din nito, na ang moon landing ay talagang imposible. Ngayon, pag-usapan natin si Buzz Aldrin. Siya ang ikalawang tao na lumakad sa buwan ayon sa opisyal na kasaysayan. Pero may mga video clips na kumakalat online na nagpapakita ng ibang side ni Buzz Aldrin. Meron siyang interview na napanood ng marami. Isang batang babae ang nagtanong sa kanya. Ang tanong, bakit hindi na tayo bumalik sa buwan? Ito ang eksaktong sagot ni Buzz Aldrin. That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know. But I think I know. Because we didn't go there. And that's the way it happened. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know. But I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen, so in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. But I think I know. Because we didn't. Narinig mo yon? We didn't go there. And that's the way it happened.
May isa pang controversial na video. May isang filmmaker na lumapit kay Buzz Aldrin. Hiniling niya kay Buzz na isumpa sa Biblia na tunay siyang nakarating sa buwan. Simple lang, di ba? Kung totoo, bakit hindi? Pero ayaw ni Buzz. Tumanggi siya, umalis at hindi niya ginawa. Bakit kaya? Kung ikaw ay talagang nakarating sa buwan, bakit ka matatakot na sumumpa sa Biblia? Anong rason para hindi mo gawin yon? Maraming nagsasabi na dahil si Buzz ay ayaw magsinungaling sa harap ng Diyos. Ayaw niyang gumawa ng false oath dahil alam niya sa sarili na hindi siya talaga nakarating sa buwan. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili kung fake nga talaga ang moon landing. Bakit? Bakit gagawin ng government ang isang malaking kasinungalingan na ito? Una, ang space race. Ang Amerika ay kailangang manalo laban sa Soviet Union. National pride, political power, military dominance. Kung hindi sila makarating sa buwan, talo sila. Kaya ginawa nila ang isang malaking kalokohan. Controlled ang lahat. Ang media, ang scientists, ang photos, ang videos, lahat ay stage sa isang studio. May theories pa nga na ang director ay si Stanley Kubrick. Siya ang gumawa ng sci-fi movie film na Space Odyssey dahil alam niya kung paano gumawa ng realistic space scenes. Pero may mas malalim pa na teorya. Kung totoo ang firmament, kung totoo na may dome sa itaas natin, ang ibig sabihin, ang ating mundo ay hindi tulad ng itinuturo ng mga libro at media sa atin. Ang ibig sabihin, may mas malaking katotohanan na itinatago. Katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang Earth at ang katotohanan tungkol sa ating existence, and there is a God above all. At hindi nila gusto na malaman natin ito. Kaya ginawa nila ang moon landing para ipakita na posible tayong lumabas ng atmosphere at ipakita na walang limitations. Pero sa katunayan, wala tayong makakapuntahan at naka-enclose tayo. Isipin mo rin, bakit kaya simula ng Apollo 17 ay hindi na bumalik ang tao na pumunta sa buwan? Hindi lang sa US pero kahit ang iba pang mga advanced na bansa ay tila walang kakayahan. 50 years ago, after ng unang moon landing, mas advanced na ang technology. Pero hanggang ngayon, wala pa rin mga follow-up missions. Dahil ba alam nila na hindi naman talaga pwede? Ano ba talaga ang katotohanan? Tayo ba ay naloloko? Ang moon landing ba ay isa sa pinakamalaking propaganda sa kasaysayan? Mayroon ba talagang dome o firmament na nagpoprotekta o nagsasarado sa itaas at palibot ng mundo? Ang mga sagot ay nasa inyong mga kamay. Kayo na po ang mag-decide kung ano ang paniniwalaan nyo. Pero tandaan, kung ang pinakamataas na institusyon ng mundo, kagaya ng NASA ay kayang magsinungaling tungkol sa moon landing, ano pa kaya ang ibang bagay na kaya nilang itago? Ang katotohanan ay naghihintay lang mabuksan. Pero unti-unti na itong lumalabas sa liwanag. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, baka pwedeng paki-like at subscribe naman ito, kaibigan. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan nyo by simply clicking the link at the comment section. Until next time, ito po si Kuya Kaloy ang inyong host at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po. One thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. The Earth is a closed system. The Earth is a closed system. We cannot leave the Earth.